Isang magandang hapon po sa inyong lahat mga kaibigan ko. Sobrang napakapalad po natin kasi andito pa po tayo at salamat po sa ating Panginoon dahil lahat po ng nangyayari sa buhay natin sa mga lumipas na oras hanggang sa mga sandaling ito, lahat po yan ay gawa ng ating Diyos. Salamat sa ating Panginoon dahil andito pa po tayo. Kaya sa oras pong ito ay nais ko na naman po kayong bahagina ng salita ng ating Diyos. Dito po sa 1 Corinthians o sa unang Korinto, chapter 10, verse 13. Sabi po dito, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na di dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Purihin po ang ating Panginoon sa pagkabasa po natin ng kanyang salita. Napakaganda po ng mensahe ng Diyos sa oras na ito dahil talagang napapanahon po sa sitwasyon ng buhay. At salamat sa Panginoon kasi totoo po yan. Halos lahat po ng pagsubok na dumarating, lumilipas, hinaharap natin kung minsan, ay wala pong ibang nagpapahintulot kundi ang Diyos pa rin. Bakit nga kaya may mga pagsubok na pinapahintulutan ang Diyos sa ating buhay? Alam niyo po mga kaibigan, para po sa aking sariling karanasan, talaga pong kailangang may pagsubok. Bakit? Kung wala na pong pagsubok, hindi na po tayo anak ng Diyos. Dahil ang lahat po ng sinusubok, walang iba kundi ang mga anak ng Diyos. Bakit pa susubukan ng Diyos yung hindi na niya mga anak, di po ba? So lahat po ng pagsubok o sinusubukan, wala pong iba, para lang po yan sa mga tunay na anak ng Diyos. At huwag po tayong mag-alala kapag mayroong pagsubok dahil ang Diyos naman po ang nagbibigay sa atin ng lakas at sabi nga po niya dito, hindi po tayo susubukin ng higit sa ating kalakasan o sa ating kakayanan dahil alam ng Diyos kung hanggang saan lang yung ating kakayanan. Kaya ang Panginoon po ay nililivel niya rin yung mga pagsubok na kanyang pinapahintulutan sa ating mga buhay. Sabi po dito, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. So wala po tayong dapat ipangamba kung ano man po ang uri ng mga pagsubok na pahintulutan ng Diyos sa ating buhay dahil ang bawat pagsubok na ating nararanasan, dumadaan lang po yan, dumarating, dumadaan at lumilipas at ang katagumpayan po ng Diyos ang ating nararanasan. Ano po ba ang mga pagsubok na dumarating sa buhay natin sa panahong ito? Sa kagaya ko po na senior citizen na, ang mga pagsubok po marami na kasing natapos na pagsubok kaya yung mga hindi pa po natin nararanasan na pagsubok, ayun naman po ang pinapahintulutan ng Diyos sa buhay natin. Sabi ko nga, salamat sa Panginoon kasi kahit senior citizen na kami ni Dudong, masaya lang kami at nakahanda po kami kung ano man po yung mga bagay na pahintulutan ng Diyos. Pero lagi ko pong dinadalangin sa Lord na sabi ko, Panginoon, wag naman yung hindi nakakayanin ang aming emosyon. Yan. At ang Diyos naman po talaga ay tumutugon sa ating mga apila, yan, sa ating mga dalangin. At kapag tayo po ay laging nagigipag-usap sa Panginoon, may pagsubok man o wala, ay talagang nagkakaroon po ng closeness yung puso natin at ang puso ng Diyos. Pwede po tayo mag-request sa Lord. Lord, alam mo, hindi na po namin kaya mga pagsubok na gaya po ng dati, kundi ang kailangan na lang namin talaga ngayon ay yung kalakasan, yung kagalakan at kapayapaan sa gitna ng mga sitwasyon na mahirap. Ayan, ang pagsubok ngayon sa ating mga buhay o sa mga tao, lalo na po yung mga nasa laylayan ng kahirapan,
ay ang sitwasyon ng buhay, pahirap ng pahirap. Tapos, parang marami na ang napapagod sa paghahanap buhay. Dahil, kumbaga, ginawa na lahat. Pero bakit hindi naman umaangat sa buhay? Bakit puro pa rin hirap? Huwag po tayo mag-alala mga kaibigan. Kung yan man po ay pagsubok ng Panginoon, dahil nakikita naman po ng Diyos ang ating mga puso, ang ating mga buhay, ang laman ng ating isipan, kung bakit natin ginagawa ang lahat para sa pamilya. At ang Diyos naman po yan ang nakakaalam ng lahat. At siya naman po ang gagawa ng tulong para sa atin. Pero para po sa akin, sige lang, kasi ako, sabi ko nga po sa inyo, mula po nung ako'y na born again, wala po talagang akong nakita dito sa Biblia na kapag tayo po ay mga tunay na anak ng Diyos, ay may sinabi ang Diyos na bibigyan kita ng ginto, bibigyan kita ng maalwa na buhay, kundi wala pong ganun Talagang kailangan po nating magpatuloy sa takbuhin ng ating pananampalataya kay Kristo kahit hindi man po tayo yumaman, hindi man po tayo umunlad. At ang sabi ko nga po sa Panginoon, thank you Lord, kasi hindi ko naranasan yung labis na karangyaan ng buhay, kasi ako mismo, kilala ko yung karakter ko. Higit sa lahat, alam ng Diyos kung sino ako sa kanyang harapan. Baka nga kung ako'y pinayaman ng Diyos, baka ako na rin yung dinodiyos ng mga tao. Kasi yung aking karakter na sobrang matulungin, na kumbaga pinangungunahan ko lagi ang Diyos. Kaya tandaan niyo mga kaibigan, hindi lahat ng kabaitan ng tao o kabutihan ng tao ay naaayon sa kalooban ng Diyos. Baka dumating sa punto na kapag ako ay isang mayaman na tao, tapos nakakatulong ako sa mga tao, baka ako ay magyayabang na sa harapan ng Panginoon. Baka ako na rin yung sinasamba at bukang bibig ng mga taong tinutulungan ko. So, salamat sa Panginoon, kasi ang Diyos ang nakakaalam ng lahat, ang ating karakter, ang ating future. Alam ng Diyos na kapag binigyan tayo ng masaganang buhay, alam din ng Diyos yung ating gagawin sa panghinaharap yan. Sa future, kumbaga. Kaya kung ano po yung meron tayo, at kung ano man po yung mga sitwasyon ng buhay, makontento na po tayo doon at lagi magpasalamat sa Diyos. Kung pagsubok lang po, mga kaibigan, ang pag-uusapan ako, Diyos ko po, ang dami namin yan. Minsan nga parang ayaw nang umalis, minsan ay paulit-ulit, pabalik-balik. Kaya lang, kumbaga immune na kami at lagi kong sinasabi, hay nako pagsubok, hay nako problema. Wala na talaga akong pakialam sa dati, pinoproblema kita. Ngayong panahon, sinasabi ko sa iyo, ikaw naman ang mamoroblema sa amin. Dahil nung mga panahon na ako ay mahina pa para harapin ang pagsubok, pinoproblema ko po ang mga pagsubok. Ngayon, ang pagsubok na po at ang problema ang namumoroblema sa amin. Bakit? Kasi wala na po silang dating sa buhay namin. Dahil ang katotohanan, wala po kaming ibang inaasahan sa buhay namin, kundi ang Diyos lang. Hindi po namin inaasahan ang mga material na bagay, hindi po namin inaasahan ang mga tao, kung sino man ang mga taong yan, at wala po kaming inaasahan kundi ang ating Panginoon. At ang Diyos po ang gumagawa ng mga dakilang bagay, dakilang himala sa buhay natin. Kahit tayo man ay walang pagsubok o may pagsubok, ang Diyos pa rin po ang gagawa ng lahat-lahat upang mapagtagumpayan po natin ang mga pagsubok na dumadaan, dumarating, lumilipas. Paulit-ulit lang naman po yan, ang mga pagsubok na yan. Alam niyo po, ang karaniwang pagsubok ng tao, yung kahirapan, yung walang pera, yung sakit karamdaman, ano pa ba? Yung mga ginagawa ng kapwa sa kanilang kapwa, yung nakakapanakit ng kalooban, ng damdamin. Sabi nga doon sa isang awit, huwag mong patulan ang iyong kapitbahay, hindi mo madadala sa langit yan. Yan po ang katotohanan.
ang ating sarili lang po ang ating intindihin. Ngayon, kung tayo po ay may capacity na makatulong sa ating kapwa, gawin po natin yan ng naaayon sa kalooban ng Diyos, hindi yung naaayon lang sa kalooban natin. Yung tama na kabutihan ang ating gawin, na ang Diyos ang maparangalan at ang Diyos ang maitaas at maitanghal sa buhay natin at sa mga tao na ating tinutulungan. Ngayon, balikan natin ang pagsubok. Alam niyo po, no, ang pagsubok ay, pinag-aralan ko po yan eh. Ang pagsubok, ng mga panahon na ako po'y bata pa sa pananampalataya, para po akong nag-aaral mula, nung araw kasi wala naman tayong kinder eh, grade 1 agad. So, yung grade 1 na pagsubok, kapag napagtagumpayan natin, darating yung grade 2. Yung hanggang grade 3, grade 4, grade 5, grade 6, hanggang sa yung college level ka na, hanggang doon sa panahon na may pamilya ka na, hanggang sa panahon ito na matanda na tayo. Dati, nung mga bata pa tayo sa Panginoon, umiiyak tayo kapag may pagsubok. Talagang minsan, kailangan natin ng kausap kapag may pagsubok kasi hindi natin kaya. Pero habang tumatagal, mga kaibigan, hindi na po tayo mapapaiyak ng pagsubok. Minsan hindi na rin natin kailangan ng counseling. Bakit? Kasi yung number 1 na counselor natin, walang iba kundi ang salita ng Diyos, at ang Diyos mismo ang ating counselor. Isang luhod lang at isang yuko lang natin at humarap tayo sa Panginoon, pwede na nating sabihin lahat ng dinaramdam natin. Kung mayroon man tayong mga mahapdi sa katawan, kung mayroon man tayong mga sakit na dala-dala sa katawan, mayroon man tayong mga sama ng loob o sakit ng kalooban na bigay ng ating mga kapwa-tao. Isang ano lang po yan eh, isang patak lang ng luha sa harapan ng Diyos yan. Matatapos na po yan. Mawawala na yung inis, yung galit, mawawala na ang kabigatan. Bakit? Kasi ang Diyos po ay talagang siya po yung pumapawi ng lahat ng ating nararamdaman. Kaya yung mga pagsubok po, wag po nating seryosohin yan, yung pagpansin sa mga pagsubok na yan. Kasi pagsubok lang yan eh. Kapag nakita ng Diyos na, ay, okay na pala itong anak ko, hindi na pala ito natitinag sa pagsubok, siguro mas maganda na lang yung mamuhay tayo ng payapa, masaya, lahat ng nakikita natin maganda, wala na tayong iniisip na kung ano paman, kundi ang iniisip natin yung muling pagdating na ng Panginoon. Uulitin ko na naman po, mga kaibigan, sabi ko nga po, 2 bagay lang ang hindi natin alam. Yung pag-alis ng buhay dito sa mundo o kamatayang pisikal ng tao at ang muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, kung may pagsubok na dumarating at tayo po ay mag-concentrate sa pagsubok at tayo ay nangihina at nagda-doubt, yan po ay kawalang pananampalataya. Lack of faith na naman po yan. Baka dumating sa punto na tayo pa-emote, paiyak, ano po, tapos biglang dumating ang Panginoon. Hindi po tayo nakarepent, sorry na lang. So, yun po. Ako, sa base lang ng aking mga karanasan, yan lang po ang kunikwento ko sa inyo. Kasi ang mga pagsubok talaga yan. Tama po yung awit ni Ka-Freddy Aguilar, tawanan mo ang iyong problema. Huwag mong iyakan, huwag mong pansinin, huwag mong bigyan ng masyadong emosyon, ng masyadong oras at panahon. Ako, tuwang-tuwa ang dyablo. Tuwang-tuwa ang dyablo kapag nakikita niya ng anak ng Diyos ay parang lupasay na, parang aayaw na, parang tatalikod na sa Panginoon. Tandaan po natin, once na may dumating na pagsubok, mag-rejoice po tayo, tumalon tayo, lumundag tayo sa tuwa. Bakit? Kasi sa panahon ng pagsubok, diyan po natin nakikita at nararanasan kung gaano katindi ang kapangyarihan ng ating Diyos. Bakit? Kasi siya na naman ang gagawa ng mga solusyon, ng mga dakilang bagay at dakilang himala sa ating mga pagsubok na nararanasan. Na ang Diyos din naman na nagpapahintulot. Alam niyo mga kaibigan, sa bawat araw, hindi po ako mabuti ka pa rin, survivor ka sa breast cancer. No.
ang kanser ay nandito lang, nakikita ako, aktibo siya kung minsan. Pero kapag hindi ko siya pinapansin, namamatay siya, kumbaga hindi siya, walang kirot, walang pain. Kaya itong cancer na to, parang ano na kami, parang magkasama na kami araw-araw at pinapasalamatan ko ito sa Panginoon. Bakit? Salamat sa Diyos sa cancer na to. Kasi kung wala po ang cancer na to, siguro hindi po ako titino ng matinong-matino sa harapan ng ating Panginoon. Kumbaga mabuhay. Madali po tayong mahatak, lalo na kapag tayo ay nangihina sa pananampalataya at ang mga pagsubok ang ating tinititigan. Magiging mabuhay po ang ating relasyon sa Panginoon at ang ating pananampalataya sa Diyos kapag meron kang isang iniinda sa iyong katawan, doon ka po titibay, hindi ka basta-basta matitinag. Bakit? Kasi marami po akong nakita ng mga may kanser na wala ng pag-asa, nataranta, natakot. Uy, kung ano-ano ang mga ginawang proseso sa katawan, pero hindi po sila tumagal. Pero ako po, nung sinabi ng mga doktor, ng mga matitindi, magagaling na mga doktor dito sa mga private hospital ng Laguna, ASAP operation, biopsy, ngumiti lang ako sa kanila. Una, medyo napaluwa ako nung nalaman ko yung result. Pero, ano lang po yan minutes lang. Napangiti po ako at nakipag-usap na ako sa Diyos. Lord, mamamatay na ba ako? Alam niya po, para akong timang ng mga panahon na yun. Tatanungin ko ang Diyos kung mamamatay na ako. Bakit gusto mo na bang mamatay? Kulang na lang sabi ng Lord sa akin, bakit gusto mo na bang mamatay? Siyempre hindi, Lord, di ba? So gusto ko pang mabuhay at gusto ko pang magpatotoo sa harapan ng mga tao at magbagi ng iyong salita. Kahit hindi ako pastor, kahit hindi ako worker sa panahon nito sa aming church, pero salamat sa Diyos dahil ang buhay na ito ay ginagamit ng Panginoon na isang buhay na patotoo sa maraming tao. So yun, nung sinabi ng doktor na ASAP operation, ako, kailangan, ganito, ganyan, kinausap ang pamilya ko, sus, cancer lang yan. Mas makapangyarihan ang aking Diyos. Bakit? Kung matanggal ba yung cancer, hindi na ako mamamatay? Siyempre, mamamatay pa din. O, di huwag nang tanggalin ang cancer. Hayaan na natin na mismo ang Diyos ang magpagaling sa ating katawan. Kasi alam niyo mga kaibigan, kahit gaano pa kadami ang pera at salapi ng tao, hindi po yan makakabili ng isang buhay. Alam niyo po, ang daming may mga pera, nagpa-opera, lahat-lahat na namatay pa din. O bakit hindi na lang tayo umasa sa Panginoon? Para tumibay yung pananalig natin sa Diyos, hayaan natin na sa Diyos talaga tayo umasa. Hindi sa kung ano pa mang mga bagay. Bakit? Kasi wala naman talagang ibang healer. Wala talagang ibang dakilang manggagamot, ang Diyos lang. Alam niyo po yung mga gamot, ang mga doktor, yan po ay instrumento ng Diyos sa buhay ng tao na for a while, kumbaga pansamantala ay madagdagan lang ang buhay ng tao, lumakas kasi mga vitamins, ganyan-ganyan. Pero iba po pag ang Diyos po ang ating talagang sinandalan. Ako po, siguro since 2017, hindi ko mabilang kung nakailang bisis na po ako sa emergency, puro po mga nakalagay dyan ang mga tubo sa ilong kasi hindi ka makahinga, kulang na lang na mag-let go ka na, Lord. Andito na ako, goodbye world na, pero alam niyo po, kapag hindi mo pa talaga panahon at hindi pa niloob ng Diyos na mawala ang tao sa mundong ito, kahit tumalon ka pa mula doon sa pinakatuktok ng poste ng Meralco pababa, at hindi pa niloob ng Diyos na mawala ang buhay, hindi ka rin mamamatay. So, ano bang gagawin natin? O di, makipaglaban sa mundong ito at harapin ang mga pagsubok. Huwag nating takbuhan, huwag nating iyakan, huwag nating problemahin. Problema na nga, pagsubok na nga, problemahin mo pa, di ba? O huwag nating problemahin yan. Manalangin tayo sa Panginoon, makipag-usap tayo palagi sa Diyos at hilingin natin sa Diyos kung ano ang solusyon, kung anong pwedeng gawin. At ang Diyos naman po ay talagang tutugon po yan, mga kaibigan. Kaya, yun po, kumbaga
Napakasimple lang ang buhay kapag ang Diyos po ang ating inaasahan. Yung mga pagsubok na, wag po natin pansinin yan. Pagsubok lang yan eh. Ang pansinin po natin ang Diyos na dumudurog at sumusupil sa mga pagsubok. Kasi ang Diyos din naman po kasi ang nagpapahintulot. Bakit po tayo problema? Ang Diyos din naman nagbibigay ng solusyon sa lahat ng mga pagsubok. Ano po? So, cheer up lang. Kumbaga, kalma lang tayo mga kaibigan. Basta wag lang tayo mawala sa Panginoon. Wag lang humupa yung init ng ating pag-ibig sa Diyos, pananampalataya sa Diyos. At sabi ko nga, Lord, sorry kasi alam niyo po, kapag meron po tayong dugo o espiritu ng komedyante, kumikira, talagang, alam niyo po, parang espiritu din yan. Ito pa yan. Maraming taong sumasaya. Pero, salamat sa Diyos. Salamat sa banal na espiritu. Kasi siya yung nagsasabi, uy, sandali lang ha. Parang yung kasiyahan na ng mundo ang gusto mo at hindi na yung kasiyahan na panlangit. So, yun, kumbaga, salamat sa Diyos dahil may mga bagay na gano'n. At kaya din pinapahintulutan ng Diyos yan para sabihin ko na naman sa inyo na, hay, purihin ang Panginoon, talagang ang Diyos ang nangungusap sa buhay ng kanyang mga anak, hindi ang kung sino pa man. Salamat sa Holy Spirit kasi siya talaga ang nakikipag-usap sa atin. Siya yung nagsasabi sa atin, siya yung nagdidikta sa atin ng mga bagong panalangin at siya rin ang sumisita sa atin ng nag-iimot ka dyan, may pagsubok, di ba? Nag-iimot ka, ano gagawin mo kapag may pagsubok? O siyempre lumuhod sa Panginoon, mag-worship, awitan ang Diyos, manalangin at magbasa ng Biblia. Kasi dito po natin malalaman kung ano po ang mensahe ng Diyos at anong gagawin natin sa gitna ng pagsubok. So yun lang mga kaibigan. At maraming salamat po talaga sa inyong lahat. Salamat sa walang sawa na pagkikinig ninyo ng aking pagbabahagi ng salita ng Diyos at ng aking mga patutuo mismo sa aking sariling buhay. Purihin po ang Diyos sa buhay nating lahat at nawa po ay manatili lang po tayong kalmado sa gitna ng sitwasyon, sa gitna ng mga pagsubok. Kasi po yung kapag tayo po ay ninervyos na, nag-alala na, nangamba na, hala, umiiyak na tayo, nawawala po tayo sa alay ng ating pananampalataya. Kaya, kalma lang mga kaibigan, kalma lang. Ang Diyos po ay nariyan. Alam po niya lahat at hindi niya po tayo iiwan, hindi niya po tayo pababayaan sa gitna ng pagsubok. So, purihin po ang Panginoon. Maraming salamat sa Diyos sa hapon ito. Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos. Amen.